Sakit sa ulong traffic ang inaasahan sa pagsisimula ng EDSA rebuild sa June 13. Kaya ngayon pa lang may mga inilatag ng plano ang pamahalaan. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, paano tutugunan ang problema sa traffic sa EDSA rebuild? Napakabigat na traffic na magiging resulta nitong EDSA rebuild. At ilan nga sa mga planong yan ay yung pagkakaroon ng libreng toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 at gayon din yung pagpapatupad ng uneven number coding scheme dito sa EDSA. Kasi tama ka, Jiggy, sa gabi ng June 13 ay sisimulan na ng DPWH yung mga preparatory works nito sa Pasay hanggang dito sa Guadalupe na bahagi ng EDSA. Magtatagal yan ng 2 linggo at pagkatapos ito, sisimula na yung pagbubungkal ng lupa sa EDSA busway. Mananatili pa rin naman na exclusive lane para sa mga bus habang kinukumpuni ang EDSA. Uli namang ipapagawa ang outermost lane dahil mahirap daw kasi yung pagsasaayos sa mga utility line, drainage at pedestrian walkway. Para naman makatulong sa mga commuter, magdadagdag ng 100 bus sa EDSA busway at pati na rin mga tren sa MRT, dadagdagan na rin daw yan, Chigi. Tatanggalin na rin ang mga X-ray scanner sa mga estasyon ng MRT para mas mabilis na makapasok ang mga pasahero. Magpapatupad din ng odd-even scheme dito sa EDSA at sa ilalim nga nito, bawal dumaan sa EDSA mga may plaka nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Bawal naman tuwing Martes, Huwebes at Sabado ang mga sasakyang may plaka nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8. Magkakaroon ng 1 linggong dry run sa pagpapatupad nito simula sa June 16. June 16, maninita raw ang MMDA pero hindi maniningil ng multa sa mga lalabag na motorista. At para makatulong sa mga motorista habang nire-repair ang EDSA, magiging libre ang toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3. Isa kasi ito sa mga alternate routes na maaaring madaanan. Jiggy, target ng DPWH na matapos itong bandang Pasay hanggang Guadalupe sa May 2026 kung kailan idadaos dito sa bansa ang ASEAN Summit na katulad ng dinadaos ngayon dyan sa Malaysia. At itong buong EDSA naman ay inaasahang matapos sa 2027. Jiggy. At Gerard, isa sa mga pinatupad nga ngayong araw, itong no contact apprehension. Ito ba'y may nahuli ba dito sa NCAP ngayong araw? Alam mo, Jinky, sabi ng MMDH, MMDA may mga nahuli naman pero hindi katulad ng kasing dami ng in-expect nila. Sa data ng MMDA ay mula alas 6 hanggang alas 4 ng hapon ay hindi umabot ng 600 yung bilang ng mga traffic violators dito. At karamihan sa mga violation ng mga yan ay yung illegal na pagdaan dito sa EDSA busway at gayon din yung disregarding traffic signs. Mas kokonti raw to kumpara dong wala pa tayong na nakasuspend yung ating NCAP. At yung mga violators na yan, ipapadalhan ng notices gamit ang registered mail dahil hindi pa raw tapos yung negosasyon ng MMDA sa mga telco para pwedeng text na lang maabisuhan itong mga traffic violators. Chiki. At para dito sa mga violators, kung sakasakali, saan sila magbabayad at mayroon pa bang seminar na kailangan silang attendan? Jiggy, wala ng seminar, pero yung pagbabayad sa ngayon ay pwede silang magbayad doon sa mismong office ng MMDA dyan sa Pasig o di kaya ay doon sa mga bayad centers natin. Siguro tatanong na marami bakit hindi pwedeng sa electronic wallet na lang. Yan yung wino-workout ngayon ng MMDA para pwedeng cashless na tayo at hindi na kailangan magpakita physically doon sa mga opisina ng MMDA. Chigi. At panguli na lang, kung sakaling hindi makabayad, paano ito? Madadagdagan yung kanilang penalty at makakapag-renew ba sila ng lisensya? Chigi, sa ngayon wala pang penalty na ini-impose ang MMDA kung sakaling late makapagbayad yung isang traffic violator. Although siguro eventually magkakaroon ng penalty kasi ang sinasabi doon, kailangan makapag-settle 10 days after matanggap yung citation ticket. So sa ngayon, dahil nagsisimula pa lang tayo, wala mo ng penalties. Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Guadalupe.